Ben Simmons ginulat ang NBA sa performance. Warriors malakas pa rin kahit walang Curry. Kakulangan sa depth, si Patrick Williams na ang solusyon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangpormang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Tinalo ng Brooklyn Nets ang Phoenix Suns nitong Miyerkules sa likod ng kahangahangang laro mula kay Ben Simmons at isang career game mula kay Tyrese Martin. Si Simmons, nakakaunti ang naipakita sa unang tatlong season niya sa Brooklyn, ay nagtala ng 14 points, 9 rebounds and 8 assists. Sa panalo, ang 14 points niya ay ang pinakamataas niyang naitala sa isang NBA game mula noong November 2022 sa kanyang unang season kasama ang Nets. Bukod sa magandang laro ni Simmons, nagpakitang gilas si Martin na nagtala ng career high 30 points kasama ang 8 of 10 from 3-point line. Bago ang laro, ang third-year player ay may kabuuang 31 points lamang sa kanyang buong career. Ang star ng Suns na si Kevin Durant na nakaharap ang dati niyang team sa unang pagkakataon ngayong season ay nagtala ng 29 points sa kanyang ikalawang laro mula sa injury, habang si Devin Booker naman ay nag-ambag ng 31 points. Gayunpaman, hindi naging sapat ang kanilang mga pagtatanghal at natalo na ang Suns sa 6 sa huling 7 laro nila. Pagkatapos ng laro, nagulat ang mga fans sa malalakas na performance ni Simmons at Martin. Malayo pa ang Nets sa pagiging isang championship contending team, ngunit ang Miyerkules ay isang positibong senyales na maaaring tumutungo sila sa tamang direksyon. Ang laro ni Simmons sa panalo ay nagpapaalala sa kanyang mga araw sa Philadelphia Sixers, kung saan halos triple-double ang average niya at tila isa sa pinakamahusay na young player sa liga. Bagamat nagkaroon siya ng ilang pagsubok sa mga nakaraang taon, kung maipapakita niya ng sunod-sunod ang mga laro tulad ng Miyerkules, maaaring bumalik ang kanyang kumpiyansa. Samantala, tiyak na masaya si Martin matapos ang kanyang scoring outburst laban sa Phoenix Suns. Malamang na mas madalas siyang mabigyan ng pagkakataon sa mga susunod na laro kung mapapanatili niya ang kanyang mainit na shooting mula sa labas. Sa kabilang balita, nagharap ang Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors sa isang matinding labanan ng top seed sa West, kung saan nakamit ng Thunder ang makitid na panalo laban sa Warriors sa Chase Center. Ang panalong ito ay nag-angat sa record ng OKC sa 14-4, habang bumagsak naman sa ang Warriors 12-6 na nagdulot ng dalawang laro ng agwat sa pagitan ng dalawang team para sa number 1 seed. Sa kawalan ni Stephen Curry, pinangunahan ni Jonathan Kuminga ang Warriors na may 19 points. Nag-ambag din si Buddy Hield ng 17 points sa 5 3-pointers at si Brandon Podziemski ay nagtala ng 12 points, 8 rebounds and 5 assists. Tatlo pang players ang umabot sa double digits, kabilang sina Andrew Wiggins, Draymond Green at Kyle Anderson, ngunit kinapos pa rin sila laban sa Thunder. Pinangunahan ng OKC Thunder si Shai Gilgeous-Alexander na may 35 points and 9 rebounds. Nagbigay ng suporta si Isaiah Joe na may 17 points, habang si Isaiah Hartenstein ay nagrehistro ng 14 points, 14 rebounds and 2 blocks. Si Jalen Williams na nasugatan matapos maglaro ng 16 na minuto ay nagawa pa ring magtala ng 13 points, 6 rebounds, 7 assists, 2 steals and 1 block sa limitadong oras. Ang pangunahing dahilan ng panalo ng OKC ay ang kanilang matatag na depensa. Ang Warriors ay may shooting percentage na 35.7% from the field and 32.0% from 3-point range, isa sa kanilang pinakamahihinang performance ngayong season. Gayunpaman, lumaban ang Golden State hanggang sa huling segundo na nagpapakita ng kanilang kakayahang makipagsabayan sa Thunder, lalo na't parehong team ang nakatuon sa depensa. Partikular na mahirap ang ika-4 na quarter para sa Warriors, kung saan nakapagtala sila ng 25.9% field goals. Kahit na wala si Jalen Williams, agresibo ang depensa ng OKC sa perimeter na nagbigay ng malaking hamon sa free scoring nature ng Warriors. Sa kawalan ni Stephen Curry, mas naging mahigpit ang man-to-man defense ng OKC na nagresulta sa mas mababang shot-making efficiency para sa Warriors. Hindi rin naging pulido ang opensa ng Thunder, ngunit sapat na ang kanilang ginawa upang maungusan ang Warriors kahit na nalugi sila sa rebounding. Ang Thunder ay may shooting percentage na 45.9% from the field and 29.7% from 3-point range, na hindi kahanga-hanga ngunit sapat upang mapatunayan ang kanilang depensibong kakayahan laban sa isa sa pinakamakapangyarihang opensa sa NBA. Ito ang ika-4 na laro ngayong season na hindi kasama si Stephen Curry sa lineup ng Warriors.
Ang unang 3 laro ay nagresulta sa panalo na nagpapakita ng kanilang kakayahang maging kompetitibo kahit wala ang kanilang pangunahing star. Ang motion offense ng Warriors ay lumilikha ng magagandang pagkakataon para sa lahat ng manlalaro na dahilan kung bakit nangunguna sila sa liga sa assists kahit wala silang tradisyonal na playmaking point guard. Ngayong season, nagbabahagi sila ng offensive load na dahilan ng pagbaba ng produksyon ni Stephen Curry habang naglalaro ng mas mababa sa 30 minuto bawat laro. Ang kanilang balancing approach ay nagbigay daan upang manatili silang isa sa pinakamahusay na team sa West. Nasugatan si Jalen Williams matapos maglaro ng 16 na minuto dahil sa posibleng tama sa mata habang nasa isang dunk attempt ni Jonathan Kuminga. Sa kabila nito, ipinakita ni Williams ang kanyang halaga sa limitadong oras. Ngayong season, siya ay nag-average ng 22.1 points per game, 6.5 rebounds per game, and 5.2 assists per game na may kakayahang maglaro sa lahat ng 5 posisyon para sa Thunder. Ang kanyang versatility ay isa sa mga pangunahing dahilan ng tagumpay ng Thunder ngayong season. Kaya ng Thunder na manatiling kompetitibo kahit wala si Williams, ngunit ang pagkawala niya dahil sa injury ay maaaring mas makabuluhan kaysa sa pagkawala ni Chet Holmgren. Si Williams ay isang mahalagang piraso sa depensa at opensa na nagbibigay ng kontribusyon bilang isang all-around player na mahirap palitan. Speaking of Golden State, kamakailan nabanggit ang Golden State Warriors bilang posibleng trade suitor para kay Patrick Williams, forward ng Chicago Bulls. Ang NBA insider na si Jake Fisher ang nag-ugnay kay Williams sa Warriors sa pamamagitan ng Bleacher Report. Si Williams na kasalukuyang 23 years old ay nabanggit na sa mga trade rumor. Sa kabila ng mga isyong pang-injury, may mataas na potensyal siya bilang isang player. Sa loob ng 15 laro ngayong season, si Williams ay may average na 9.9 points, 5.0 rebounds, 2.3 assists, and 1.0 steals per game. Naglalaro siya sa NBA mula noong 2020-21 season at maaaring magbigay ng malaking kontribusyon para sa isang team na naglalayong magkampiyon. Samantala, bagamat nakaranas ng ilang hamon kamakailan, maganda ang overall performance ng Warriors. Bagamat hindi mataas ang inaasahan sa kanila bago magsimula ang season, hawak nila ang kahangahangang record na 12-5 sa kasalukuyan. Ang pagkuha kay Williams ay magdadagdag ng depth at versatility sa forward positions. Malamang magsusumikap ang Warriors na palakasin pa ang kanilang roster bago ang NBA trade deadline kung magpapatuloy ang kanilang mataas na antas ng paglalaro. Sa kabilang banda, malamang na mag-trade ang Bulls ng mahahalagang player dahil sa kanilang mahinang simula na may record na 7-11. Muling mababanggit si Zach LaVine sa mga trade rumor, isang bagay na naging karaniwan na sa mga nakaraang season. Bukod kay LaVine, tiyak na magkakaroon din ng interes ang mga team sa NBA kay Patrick Williams dahil sa kanyang edad at potensyal. Maaring maganap ang isang Warriors-Bulls trade, ngunit posibleng harapin ng Golden State ang kompetisyon mula sa ibang mga teams para sa isang posibleng kasunduan. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep